magandang buhay, maligayang pag kung mamali tayo ng pagbabasa sa bawat salita ay makapagbibigay ito ng malaking kamalian sa angkop nitong kahulugan. At ang pagbasa ay ang pagkilala at
kabal o kalaban sa komunikasyon. Sumunod ang wastong ventilasyon upang maging komportable sa pagbabasa at dapat ay may maraming sangguniang taglay ang lugar na ating pagsasagawaan upang makakalap pa ng maraming impormasyon at higit sa lahat ay malayo sa sagabal upang matamo ang matagumpay na pagbabasa. Pagpopokus ng atensyon. Bilang paghahanda at pagtatamo ng mabisang pamamaraan sa pagbasa ng materyal na teksto, ugaliing magbasa ng walang hinto. Tuwing nagbabasa ng teksto, ugaliing tapusin ito hanggat maaari. Batay sa panaliksik ng mga dalubhasa, maaaring tumigil ng bahagya, ngunit ang pagsasanay sa matagalang pagbasa ay higit na mabisa kaysa sa estilong pahinto-hinto. Ang pagbabasa ay isang ritmo rin na nangangailangan ng magandang daloy nang sa gayon ay hindi nawawala ang konsentrasyon sa pagbabasa. Kung tayo ay magbabasa ng isang mahabaang babasahin, halimbawa na lamang na maikling kwento, ay nararapat na tapusin na muna ang mga nakaatang na obligasyon sa atin upang hindi maudlot at huminto sa pagbabasa na magdudulot sa atin sa pagkawala sa binabasa. Panghuli, pamilyaritasyon sa teksto. Bago basahin ang teksto na kadalasan ay sanaysay, maging pamilyar sa paksa nito. Basahin ang pamagat at alamin kung sino ang may akda nito. Kung may pagkakataon ay alamin ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa may akda para sa higit na mas madaling pagkaunawa. Bigyan ng panahon ang pagkuha ng mga salitang hindi pamilyar at maaaring ilista ang mga ito upang malaman sa mga sangguniang aklat tulad ng diksyonaryo. Kung may ilustrasyon, chart o mapa na bahagi ng teksto ay suriin din at alamin kung paano ito nauugnay sa mga teksto. Sa madaling salita, maging pamilyar ng buo sa ating binabasa. Maghagilap ng buong impormasyon sa anumang parte nito tungkol sa may akda, ano ang kalimitan niyang pinapaksa sa kanyang mga akda, tungkol saan ang kanyang sinusulat, at marami pang iba na makapaghahatid sa atin sa ganap na kaalaman sa ating binabasa. Ang mga hakbang na nabanggit ay mahalagang tandaan upang maging mabisa at kapaki-pakinabang ang pagsasagawa ng seryosong pagbabasa.